Good morning mga kabalikoy sa magandang buhay sa ating lahat. So nandito nga pala kami mga kabalikoy sa Daraitan. Magkakaroon ulit kami rito ng pagbibigay saya sa mga kabataan. So tara mga kabalikoy, samahan nyo kami sa aming panibagong trip dito sa Daraitan. Ilan ba tayo lahat? Ilan tayo lahat? Pakibilang ha? Ha? So nandito tayo ngayon mga kabaliko sa mga bata na tuturuan ni sir na mag-paint. So titingnan natin mamaya kung sino yung may magandang resulta. Tigatlo braso, kuha kayo tigatlo. Kasi yung mga bata gusto nilang matuto eh. Namigay na kami ng mga gamit para sa pagpipainting nila at makikita mo sa mga bata yung saya. At the same time, excited na rin silang makita yung obra maestra nila. Huwag nyo munang lagyan ng drawing yung mga ano nyo ha. Antayin nyo muna si sir. Ayan. Lahat meron. Ate, hindi tayo gagamit ng pinturang gagawin. Dito, painting. Doon kasi ginagawa last year, di ba? Tinuruan kayo mag-drawing. Itong painting naman natin, level up. Pang-contest na to. Ayun, magkakaroon tayo ng contest mamaya. So, yung tema natin dito ngayon, ano ba yun? Kalikasan, ano ba yun? Kaya hanapin mo muna. Title natin, ano title? Ano, pagmamahal sa kalikasan? Oo, pagmamahal sa inang kalikasan. Oo, tama yun. So, ang gagawin natin dito, kung paano paggawa ng landscape. Kasi kalikasan nga eh, kalikasan. So, mga kalikasan, mga gubat, seascape, kabundukan. Diba? Yung mga kalikasan. So, ang title natin is pagmamahal sa inang kalikasan. So, ang gagawin natin painting, dapat nakalign doon sa title natin kasi pa-contest to eh. Ngayon, kung sino maganda, mamimili kami ng magandang painting. May premyo, may trophy at saka medal. Tapos may pangregalo pa kami dyan sa mga manalo. Ngayon, ang ituturo ko kung paano pag-concept ng landscape, pag-drawing ng kalikasan, hindi yung basta-basta na lang yung drawing. Mayroong pattern yun, mayroong rollings doon. Naintindihan niyo yun? Hindi basta-basta mag-drawing ka lang, lalagyan mo ng puno, lalagyan mo ng hindi ganon. Sa contest, may mga sinusunod yan eh, mga rules. Yung rules nga. Ano ba yung concept? Yung concept to, yung pag-layout. Paglagay kung paano ang tamang pag-aayos ng mga puno, mga bundok. Ganun ha? Naintindihan ba? Magtanong lang kung hindi naintindihan para malalaman nyo kasi yung oras natin limited. Hindi naman tayo buong maghapon ngayon eh. Lapis. Kasi iba-iba yan eh. Ibang Crayola, ibang pintura, ibang watercolor. So ito, ang tawag dito, acrylic paint. Acrylic. Ito ginagamit ng mga professional na rin. Katulad ni Sir Baki. Yung magamit na acrylic yan. Kami gumagamit din yan. Mga kasama kong artist dito, gumagamit na yan. Kumbaga, ito na yung professional level. Pwede na natin ibenta to sa pag gumawa na tayo ng painting, pwede na natin ibenta na. So, kikita na tayo dyan, di ba? Saya, kung nakabenta. Composition. Ito yung sinasabing composition. Ito nga yung kanina nasabi ko kanina na paano ang tamang paglatag ng mga subject. Halimbawa, puno, langit, lupa,
So yan ang ano niya, explanation. Parang circular ang ano, ang view. Pwede kang gumawa ng tubig na pag ganon. Ganon. Pwede ganyan, di ba? Mga ilog na ganyan. Wala namang ilog na bilog lang eh. Mayroon din na uneven ang shape. Tapos, puno. Ganyan. Tapos dito, halimbawa, may mga bulaklak. Tubig, kaya para pabilog. Circular. So yan ang composition. Daan. So ito yung ano, yung ang tawag nito, horizon ng ano, lupa. Tapos halimbawa bundok to. Tapos may daan siyang pag ganun. Yan. Tapos halimbawa palayan na to dito. Mga halaman dyan. So ito yung ano, yung daan ng kalsada. Pwede rin tubig. Pwede rin maging tubig to ha. Hindi lang daan ha. Basta nakikita niya parang letter S. So yan, curve. Ito isa. 3 spot. 3 spot. So saan nang gagamitin yan? Pwede yan din sa ganito. 3 spot din to eh. So nakaganyan ka. Mayroon malaking puno dito. O kaya bundok. Tapos pagdating naman dito sa baba, mayroon ka rin dito subject, halimbawa puno din o halaman, tapos dito rin. Yan. Mga puno rin yan, ganyan. So balance yan, balance siya, 3 spot. Ba? Tandaan nyo yan ha. Hindi kayo pwede maglagay ng 5 dyan. Hindi na 3 spot yun. Group mass. Ito, madalas natin ginagawa to eh. Halimbawa, lupa. Tapos dito, mayroong puno. Mayroong bahay. Mayroong kalabaw. Basta sama-sama sila dyan. Group mass, tapos may bundok sa likod. Group mass. So, lagyan ng kotse rito. Kotse. Ayun, group mass yan, magsasama-sama sila. Diagonal, parang isang picture na malakihin natin pag ganun. So, halimbawa, bundok. Halimbawa, bundok. Ang ginawa niya, ito bundok, ganun lang. 1, 2, 3, 4, 5. Bundok na yan. Dalawang bundok, kunwari. Diagonal view. Pwede nyo lagyan ng puno. Sa diagonal view, pag ganun siya. Okay? Ako ha? Mayroong pagkakaiba sa isang kulay. So green. So green, no? Yan yung original na green. Halimbawa, original siya. So anong gagawin mo bakit magiging light? Haluan mo ng puti. Haluan mo ng puti. Mas marami yung red. Kung sino yung binanggit, kayo pinanggit. Yan. Maraming red. So magpapakaiba na sila sa unang green. Ito sa tubig ko. Ano kaya? Yellow. Green. Wala na ba? So, yung light, Anong kulay? Yellow green. ito yan, light. Tapos yung original na green na, yung hindi pa natin kinukuha, ito yan. Ito yan. So nakuha na natin yung middle tone. Tapos kunting black, magiging dark na siya. Ito na yung shadow, dark. So bakit kailangan natin yan? Ito sample. Makinig, importante ito. Sample. Magdodrawing ako ng puno. Puno. Okay, red plus orange. Puno. Wow, red, orange. Yellow. Puno ha. Ngayon meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 6, 12 colors. Ang tawag doon? Puno na ba? 12 colors.
Puno na. Puno na. Puno na yan. Pero ito maganda. Ito ang puno. Yung totoong puno. Makinig ha, importante ito ha. Ganyan lang din yan, puno. Tapos lalagyan natin ng middle tone. Light, saka middle tone. Ang highlight na yan tawag dyan. So magkakaroon siya ng difference. Tapos na. Hindi pwede mag-14, hindi pwede mag-20. Kaya yung yellow, pamakinig, yellow, orange, red, violet, ay one color. Wala pa, pantay. Yellow, orange, violet, ang tawag. One color. At Yan. one color. Na mainit. So may pagkakaiba sila. Meron. Paano kasi ito pag may mga ano eh. May source ng light. Di ba nandito yung light? Yung buwan ay yung araw. So nandito yung light mo banda. Ito kasi walang araw to. Kaya pantay yung kulay. So importante ng tatlong kulay na to. Light, middle, at saka ano, dark. Kung kaya shadow tawag yan eh. Puno ulit. Ito, level up na to ha. Dito lang tayo sa ano eh. Ano ba sunod to? Secondary. Ito elementary, secondary. Ito pang college. Baka. Yan, puno ulit. Ang bilis lang to. Yes, di ba? Pag tumama sila, pumunta sila sa mga gubat, mga green, pinakagad ang makikita. Mahuhuli sila, okay? Kaya yung Sa mga professional, gumagamit ka ng ibang kulay. Di ba? Ito. Imbes na ganito ang i-highlight mo, kukuha ka ng dilaw kaya amber, i-ano mo gano'n, i-ano mo siya, i-highlight mo siya. See? Di ba? Kakaiba na? Yan, i-highlight mo siya. Kung saan ang ilaw, halimbawa nandito yung araw, nandito yung mga highlight mo banda. Dito banda, dark naman. Dark, blue na, gagamitin mo ng blue, dito ka banda. Dito banda yan. So parang bilog yan. So, dito na lang, dito na lang. Parang bilog. yung mga Cinderella, iba yung mga yung mga mula, diba? Ngayon, pinag-aaralan nila yung kulay para attractive sa bata. Diba? Kaya hindi sila pwede maglagay ng kulay. So parang bilog. Kung nandito yung araw, so saan ang highlight? Nandito. Importante yung kulay na mamaya. Pag gusto kong manalo, tuturo ko. Okay? See? Andyan yung highlight. Okay, meron tayong neutral color. Tapos nandito yung dark. Itong dark na to, ito yan. Ito yung mga balimbing. Kapag kaharap ka, pagkakas sa iyo, pag nakita dito at kalaban. Pag hulay niya yung balimbing. Ano kulay? Okay, ano po yung attention nyo? Yung sulat Shape lang yan. Shape, circle. Ito painting. Kasi mayroon ka ng mga highlights. Okay, nantindihan. Ano ang pinagkaka ng drawing sa painting? Ang drawing at parang sticker. Ang painting may highlight. Ang sketching naman,